Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa Rema Pills para po sa ating prayer meeting. Bago po natin umpisahan ang praise and worship, tayo muna po, balikan po natin yung tinuro sa atin ng ating mga pastor from this week. Yung po, in the last days, people will be. Amen po. Ano po ibig sabihin no, na sa mga huling araw, ito po yung mga magiging ugali ng mga tao. Sabi po dito sa chapter 3 ng 2 Timothy, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo na pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita. Hindi sila yung mga taong hindi po makorek. Sila po yung mga taong hindi masita. Sila po yung mga taong ang iniisip nila sila po ay tama. Laging sila ay nasa tamang katuwiran. Amen po. Kasi yan po ay sign na ng last days. Yan po ay sign na ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi. Amen po. Siya po yung binanggit po dun sa verse 5 ng 2 Timothy chapter 3 na siya po yung nag-aanyong makadiyos o lagi nasa simbahan pero hindi naman nakikita sa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Amen po. Sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalaga ng inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti nito. Yung pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan. Amen po. Ano po bang katayuan natin dito sa mundong ito? Amen po. Ang alamin ang tunay na pagkatawag o ang kalooban sa atin ng Panginoon Diyos. Ang isa po ay yung binigay sa atin ng Panginoon, yung pananampalataya. Amen po. Ito po yung pagbutihan natin, yung pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Na yung mga bagay na hindi nakikita, pag-share natin, yung paglilingkod natin na may lasa sa Panginoon. Na magandang handog natin sa Panginoon ay yung pananampalataya na marami tayong maaani. Amen po. Sabi nga po dito sa Galatians chapter 5 verse 13, through love, serve one another. Amen po. Sa mga aral at turo ng Panginoon, ang pahiwatig niya lagi ay patalinhaga ang pagtuturo niya. Bakit po? Kasi po, ang tinuturo ng Panginoon ay yung attitude po eh. Doon po siya nakatingin sa attitude natin. Bilang Kristiyano, ano po ba yung attitude natin? Amen po. Ang gusto ng Lord, maging kagaya niya tayo. Malinis. Ang maganda po na ito po ay naunawaan natin at ito po ay sa second Timothy chapter 3 na kung saan ay ito po ay sulat ni Pablo patungkol nga po kay Timoteo at ipinaalam po dito ni Pablo na magiging mahirap po yung pong sitwasyon ng mga tao sa huling araw at ngayon nga po yun. Ito po yun. Binigay lamang po ng Panginoon sa mga sign, hindi po niya sinabi kung kailan talaga eksaktong araw, pero nagbigay po ng sign ng Panginoon Jesus. At isa po rito yung mga sign ay yung mga rumors of war, kaguluhan, yung pong yung paggutom, at yung pong magiging masama ang mga tao. Ito na nga po yung topic natin na yung magiging kalagayan. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, sumail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila yung magiging po yung mga tao po na sabi po ay
sila ay may anyo ng pagiging makadiyos. Tama po yung sinabi po ni Ate Lia, yung binasa niya po sa Matthew, dito po sa Lucas 18, na kung saan po ito po ay isang talinghaga ng pariseo at isang maniningil ng buwis na kung saan ay nananalangin po sila. Ang isa po ay nag-aayuno 2 beses pa. So, yung po palang pagmamataas ay pag ang tao po ay ganun po ang attitude, eh never niya po nakikita yung mga mali niya. At ang nakikita niya yung mali ng iba. Kaya nga po sinabi, hindi ako katulad ng maniningil ng puso. Ano po yun? Nakita niya lang yung kung kasalanan ng iba pero yung kung kamalian niya, hindi niya nakikita. Bakit po? Kasi sobra po mapagmataas, nagmamataas. At ganun po, halos hindi po makatingala. Dinadagukan po yung dibdib. At ang ganda po ng sinabi po dito ng maniningil ng buwis, sabi niya, samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So, nandito po yung pagpapakumbaba niya. So, nakita niyo po yung pagkakaiba po nung pariseo, pababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. So, yun po ang isang warning po dito ni Apostol Pablo. Dito po, hindi lamang po kay Timoteo, maging sa bawat isa po sa atin, na hindi po tayo dapat magmataas. Sapagkat sa pagmamataas po, ay hindi po natin makikita yung pagkakamali natin. Bagkus, yung pagkakamali lamang po ng iba ang makikita natin. Kaya ang mangyayari, hindi ka magpapakorek. Bakit? Iisipin mo, ako tama ako, ikaw mali. Bakit ako magpapakan? Malaman natin, sabi niya, na kailangan malaman mo. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa huling araw, ganito ang magiging kalagayan nito. Kaya kailangan po tayo maging maingat, mapagbantay sa ating sarili. Lagi po tayong magpakumbaba. Huwag po tayong magmamataas. Ay napakahirap po ng sitwasyon na ganito na sa huling araw ay lagana po ang kasamaan at kung hindi po tayo magbabantay, kung hindi po tayo mananalangin, ay maaari po tayo mahulog sa mga patibong po ng kaaway. Sapagkat ito po ang plano niya. Alin po? Yung po ang tao ay hatakin niya. Sapagkat tapos na po ang kahatulan kay Satanas eh. Wala na po siyang magagawa doon eh. Doon na po tayo umiwas sa mga bagay na ito. Kaya Lord, salamat po sa Lord sapagkat meron po tayong mga pastor na naggagay po sa atin. Gaya po ni Pablo na kung saan pinababatid po sa bawat isa sa atin na kailangan po nating maging mapagkumbaba ngayon po na nasa panahon na tayo ng huling araw. Dahil nandito na po yung titigil at maging faithful po tayo sa ministry, maging faithful po tayo sa Lord, at dahil po doon ay nandun po yung katiyakan na maiiwasan po natin ang mga panahon na ito ng kahirapan. Dahil po sa pagiging faithful natin sa ministry ay panahon na ito. At lalong-lalo na po na tayo po ay nasa huling panahon na. At yun lamang po ang maibabahagi ko sa inyo. Narito po si Pastor Garly para po sa pagpapatuloy po. Magandang gabi po sa bawat sa atin. Alam ko po na marami na po tayong natutunan sa mga pinag-aralan po natin ngayong with nito. Walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila ay magiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan, sa halip sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila ay mapupunawang may pananampalataya, ngunit hindi naman makita sa buhay nila ang kapangyarihan. Sa ibang translation po sabi niya, terrible, perilous, ibig sabihin ay mapaganib, delikado. Bakit? Hindi po siya yung delikado dahil may mga sakuna. Ang sinasabi po dito ay sa mga last days ay dadami po ang mga masamang tao. At dito po nga po dinidescribe, ito yung magiging ugali ng mga tao sa mga huling araw. At even po sa mga simbahan, meron po sinasabi po dito dito po sa binasa po natin na maraming mga Kristiyano na nagkukunwari ng Kristiyano pero sa totoo po ay si Timoteo po ay maging vigilant. Ibig sabihin, dapat mapagbantay po tayo palagi. Kasi po, kung hindi po tayo magbabantay, maaring kahit tayo po'y Kristiyano na ay magkaroon po din po tayo ng mga ganitong behavior o ganitong mga ugali. Amen po. Ngayon, kaya nga po ganun po lagi ang tinuturo sa atin sa simbahan na kailangan po tayong tumigil sa pananalangin. Kapag nawala na po tayo sa pananalangin, madali na po tayo mahahawa ng mga bagay na ito.
Amen po. Ngayon, sabi po ni Apostol Pablo, ang utos niya kay Apostol Pablo ay maging mapagbantay ka. Advice po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi po niya dito ay ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Kayatin mong pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Alam niyo po ngayon pong last days, andun po tayo sa period of apostasy. Ibig pong sabihin, ang lahat po ay tatalikod ang pananampalataya. Ang remedy, ang sinabi po, ang advice po ni Apostol Pablo ay ipangaral mo ang iyong salita. Dahil ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, ito yung magbubukas sa ating isipan, ito yung magkukorek, ito yung mag-rebuke sa atin, sa bawat isa po sa atin. Kasi ang nature po ng Panginoon ay love. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Ang Diyos ay napakababa. Ito yung nature. Sabi po niya dito ay, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ngayon sa kabila po ng mga mangyayari ngayong mga last days, andun pa rin po yung encouragement ni Apostol Pablo kay Timoteo. Bakit alam niyo po si Timoteo, nakita niya kay Apostol Pablo kung gaano ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Andun pa rin po na sa bawat isa po sa atin, huwag po tayong tumigil sa pananalangin dahil ito pong last days ay napakadelikado. Ang Bible po mismo ang nagsasabi na napakadelikado po ng panahong ito na kung tayo po ay hindi magbabantay sa ating sarili, ang bawat isa po sa atin, hindi po tayo magbabantay sa panalangin, maaari po tayo bumagsak. Amen po. Ngayon, ang goal po natin, ang bawat sa panalangin, kung tayong tumigil sa pananalangin, para po tayo ay makaiwas sa mga pangalim nito. Ito pong mga ugaling ito na mangyayari ngayon po mga huling panahon. Amen po. Yun po, tayo po ay mag-worship. Ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulubo at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanggap kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itapin ang buhay galaan, nakalulubog sa'yo harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanggap kita. Ang bawat paghinga at pagpindig ng puso mag-aalay sa'yo. Tanggap kita.
ay tanggapin ang buhay na laan. Nakalulukod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsakitan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas at pagpintig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Itatanghal. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos, O Lord God, sa mga turo mo sa amin, Lord God, sa mga binibigay mong rema sa amin, O Lord God. Lord, gawin mo kaming masaya, O Diyos, Lord God. Lord, habang kami, Lord God, ay kinukorek mo, O Diyos, Lord God. Willing lang po kami magpaayos sa iyo, Lord God. Gawin mo kaming mababa ang loob, O Lord God. Lord, upang kami magamit mo, Lord God, ng maayos, O Lord God, sa iyong ubasan, O Lord. Dalangin po namin, Lord God, Lord, na maging malinaw sa aming isip at maging, Lord, makiisa kami sa aming mga pastor at sumunod kami, Lord God, sa aming mga pastor, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, O Lord, na maging makipagbuhatan kami, Lord God, sa gawain mo, O Diyos, O Lord God, sa aming mga pastor, O Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos. At dalangin namin, O Diyos, Lord, na ingatan mo sila, Lord God. Divine protection, Lord God, sa aming mga pastor, Lord God, sa aming senior pastor, Lord God. Ingatan mo po siya, Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, na yung kalusugan niya, bantayan mo, O Diyos, Lord God. Lord, patibayin mo siya, Lord God, palakasin mo siya, Lord God. Lord, lalo na po sa time na may pinagdadaanan siya, Lord God. Dalangin namin, Lord God. Lord, palawakin mo pa po, O Diyos, O Lord God. Lord, yung ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, Lord. Dalangin po namin, O Diyos, O Lord, na sa tuwing siya, Lord God, ay babiyay at bibisita sa mga simbahan, Lord God, sa buong kabuuan ng Rema, Lord God, dalangin namin, O Diyos, yung divine protection. Lord, mapalakas niya, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na ingatan mo siya maging mga mahal niya sa buhay. Ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, itong espiritu ng distraction, itong espiritu na nagbibigay ng sakit at karamdaman sa aming mga leaders, sa aming senior pastor, bitawan mo sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo aming mga pastor, bitawan mo sa Goy, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa kalusugan, galingan, Lord God, ng aming mga leader, ng aming mga pastor, Lord God, ng aming senior pastor, Lord God. Lord, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, Lord God. Aming mga pastor, Lord God, senior pastor boy, Lord God, ay magaling na po, O Diyos, O Lord God. Maging, O Lord God, Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, yung 1,000 churches, Lord, bawat district, Lord God,
Lord, salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang po, kiniklaim na po namin, Lord God, yung mga simbahang bubuksan, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa provision, Lord God, sa mga simbahang bubuksan, O Lord God. Bawat outreaches, bawat district, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, Lord, yung katugunan sa pangailangan, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God, makapag-produce ng maraming lingkod mo, O Diyos. Lord, mga pastor, mga workers, Lord God, Lord, mga supporter, Lord God, mga elder, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, yung mga magpuproduce po, Lord God, sa bawat simbahang ito, O Diyos, O Lord God. Dalangin namin, Lord God, yung nalalapit po na camp, Lord God, ngayong July, Lord God, dalangin namin, O Diyos, Lord. Ngayon pa lang po, nag-claim na po kami, Lord God, Lord, ng campsite, nagde-declare na po kami, Lord God, ng mga maraming year camp, O Lord God. Yes. Salamat po, Ama Lord. Sila nang bibigyan at taas ang papuri, pagsabat paggalang sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Mas sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, Father God, tinatas po namin ang bansang Pilipinas, O Lord God. Ama, ikaw po ang nakakapatid na nakikita mo ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Dalangin namin, O Diyos, patuloy, Lord, na ikaw, Lord, ang magsaayos ng aming bansa, Lord God. Nakikita mo, Lord, yung sitwasyon na ito na laganap po, yung mga problema, kahirapan, kaguluhan. At dalangin namin, O Diyos, na protektahan mo, O Lord, ang bansang ito na maging maayos, O Lord God. At dalangin namin, Lord Diyos, ang kaayusan, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Lord God. At ikaw sa talas na nagbibigay ng kaguluhan sa bansang Pilipinas, pinabasa ka namin sa pangalan sa Espiritu, ng pag-aawat ako, Espiritu ng kaguluhan, ng Espiritu ng droga, Espiritu ng mga biso, sugal, hindi ka namin pinahintulutan sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapakawala kami, Lord, ng kaayusan sa bansang Pilipinas. Lord, ay kiniklaim na namin yung kaayusan at kasaganaan, Lord God, sa bansang Pilipinas. Lord. Salamat po ang Diyos at maging ang aming gobyerno, O Lord God, itinatas namin sa panguna po ng aming presidente, na dalangin namin, O Diyos, na mapumunuan niya ang gobyerno ito ng maayos, O Lord God, i-guide mo siya, O Lord God, sa mga decision. At Lord, ikaw nga po ang maglagay ng mga bagong mamumuno, Lord, na yung pong mga maayos, yung pong may takot sa iyo, Lord, na ilagay mo sa mga mamumuno, Lord God. Ikaw, Lord, ang maglagay ng posisyon ng Lord God. May mga tao, Lord God, na may pusong mapagkumabaw, Lord God, ang siyang ilagay mo, Lord God. Salamat, Lord. At sinusuway namin ang anumang kaguluhan sa talas na ilalagay mo sa gobyerno ito. Sa pangalan ni Jesus, hindi ka namin pinahintulutan sa gobyerno ito. Espiritu ng pagkakawatak-watak, kabuluhan, binawasa ka namin sa gobyerno ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan, katahimikan, O Lord God, sa gobyerno ito. Lord, salamat sa maayos na gobyerno, Lord God. At maging, Lord, yung aming pong daily Bible study, Lord, sa Rema Fields, patuloy, Lord, na itinatas namin, patuloy, Lord, na pagpalain mo yung pong Bible study namin sa araw-araw, patuloy, Lord, gamitin mo yung mga lingkod mo, mga pastor namin, O Lord God, bigyan mo ng wisdom, knowledge, and understanding, O Lord God, na may deliver na maayos, Lord, yung mensahe na nagmumula sa iyo, Lord God. At ganyan din naman po sa amin, na nakikinig, Lord God, bigyan mo kami ng pusong handang makinig, O Lord God. Iukit mo sa puso namin ang bawat salita mo, Lord God, na maring namin. At ito po ay may pamuhay namin, O Lord God. At dalangin namin, O Diyos, sa mga pastor namin, mga workers namin, O Lord, na i-provide mo, Lord, yung lahat ng pangangailangan, mga pastor namin, mga workers namin, Lord. Nakikita mo, Lord, ang bawat pangangailangan nila sa mga renta, sa mga pambayad po, Lord, ng kuryente, ng tubig, Lord. Tunay, Lord, na ikaw ay tapat sa iyong pangako. At ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin, Lord, yung pong mga pagpapala na namumula sa iyo na provided na po, Lord, yung mga pangailangan ng mga lingkod mo, Lord. At maging, Lord, yung mga family, ng mga pastor mo sa mga lingkod mo, Lord. At sino man pong may mga karamdaman sa mga lingkod mo, ito po, Lord God, na itinatas namin sa iyo. At sa pangalan ng Jesus, ikaw, Espiritu ng sakit, anumang sakit ang ilalagay mo sa mga pastor namin, sa mga worker namin, winawasak ka namin sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus, Lord, nagpapadali kami ng kumpletong kagalingan mula ulo hanggang talapangan sa mga lingkod mo, Lord God. Salamat, Lord, sa kagalingan, Lord God, ng bawat isa. Salamat po, Ama. At ngayon pa lamang, Lord, ay piniklaim namin yung complete healing ng mga lingkod mo, Lord God. Salamat po, Ama. Ang ganda mga sa Panginoon Diyos, sana po namin sa iyo, Panginoon, na aming mga kasamahan, Lord God, na nasa abroad, Panginoon. Dahil po namin naman sa pangalan ni Lord, ingatan niyo po sila, Lord God,
Sa mandakot po sila naroon, O Diyos, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa kanila araw-araw, O God. Maging Lord, yung mga family na kanilang iniwan dito, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, patuloy ingatan niyo rin po sila, O Diyos. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, na patuloy na gawin niyo pa rin po silang sensitibo, Panginoon, na Lord, gawin mo maging sa kanila, Panginoon, yung purpose, O Panginoon, kung bakit sila naroon sa mga lugar na yun, O Diyos. Lord, gawin niyo pa rin po silang pagpapala, O Diyos, sa iyo gubasan, O God. Yes, Lord. Pagpalain mo, Lord God, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ang kanilang pagkakakitaan, O Diyos. At patuloy, Lord God, na Lord, ang kalaban niyo pa rin po ang mangyari sa buhay nila sa pangalan pa ng Jesus. Ganyan po, Ama, sa pangalan sa Lord, yatas ko rin po sa iyo, Lord God, yung mga under construction, Panginoon, yung mga simbahan, dito po sa local, at tuloy, Lord God, i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga kailanganin pinansyal, Lord God, sa mga simbahan tatayo na yung Panginoon. Salamat, Lord God, sa katagumpayan ng mga itatayong simbahan na yan. Sa pangalan ni Jesus, sinusumay namin lahat ng gawa mo sa tanas sa mga lugar na yan. Nawasak namin lahat ng paghandang mo para hindi makapagpayo ng mga gawain sa mga lugar na yan. Kayo na power, of darkness, principalities, with the spirit in high places, inutusan namin kayo, nalisanin nyo ang mga lugar na yan, sa pangalan na yan, O Diyos, mangyari na Lord God, ang kalaban mo sa mga lugar na yan. Salamat, Lord, at kayo po, O Diyos, ang magpadala ng mga lingkod mo, Panginoon, mga manggagamo mo, Lord God, sa mga bubuksan na mga simbahan na yan, sa pangalan ni Jesus. Ganyan po, Ama, patuloy, Lord God, yan po namin sa Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy, O Diyos. Lord, patuloy, kikli po namin, Panginoon, ang complete healing, Panginoon, ang aming senior pastor, O God. Salamat, Panginoon, sa kanyang kagalingan, O Diyos. Patuloy, Ama, dalangin namin na, Lord, ingatan mo, Panginoon, na aming senior pastor, Lord God, ng kanyang kalusugan, Lord God, sa kanyang pag-alis sa araw-araw, Lord God. Patuloy na ang divine protection mo, Panginoon, sa kanya. Patuloy na yung guidance mo, O God, ang sa kanya, Panginoon. Makialam po kayo, Panginoon, sa bawat decision niya, Panginoon. At Lord, patuloy pagpalaan mo, Panginoon, ang bawat hawakan ng aming senior pastor, Panginoon. Lord, pagpalaan mo lahat ng aspeto ng kanyang buhay, O God. At patuloy, Lord God, na i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kaya din po, Ama, patuloy, Lord God, na yatasin po namin sa Lord God ang lahat ng mga prayer requests, ang oras ng Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam ng mga hinihiling ng bawat isa, Panginoon, na nanonood sa live nito, O Diyos. Dalaan po namin, Ama, sa pangalan ng Lord God, na matagpuin mo, Panginoon, ang bawat kahilingan ng bawat isa, O Diyos. Ano man po yung Lord God, ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa katugunan, Lord God, ng mga panalangin ng bawat isa, O Diyos, dahil ng bawat isa, O Diyos. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Ng buong puso at isipan, ngayon at ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo, walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupunan, Panginoon, minamahal kita. Luwalhati ka. Luwalhati ka. Ng buong puso at
pag-ibig mo. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Niyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa ating buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Diyos, salamat Panginoon sa pagsama sa amin sa gabi na ito, O God. Salamat, Lord God, sa katugunan ng mga palayan namin, O Diyos, sa mga kasunod. Ang madala namin, O God, sa mga huling araw ito, Panginoon, patuloy na bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Lord, upang manatili kami, Panginoon, sa aming pananampalataya, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling tapat, Panginoon. Namadatan mo kami, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyo, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa pribilehyo, Panginoon, ikaw ang mapaglikuran namin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pinabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen po.